What's up, KG? May trabaho ka? Pero bakit parang wala pa ring naiipon? Baka hindi sweldo ang problema. Baka kulang lang sa isang maliit na income stream na pwedeng maging puhunan para sa future mo. At ang nakakagulat, hindi mo kailangan yumaman para makapagsimula. Pag-usapan natin. Let's go! May tanong ako, kapag may extra kang ₱100, anong una mong naiisip? Milk tea? Online shopping? Scatter? O baka pagkain? Walang masama doon. Pero isipin mo ito, paano kung bawat araw na may extra kang ₱100, hindi mo ginastos? Hindi rin galing sa sweldo, kundi galing sa isang maliit na side hustle. Magkano kaya ang mababago sa buhay mo pagkalipas na 5 taon? Hindi sweldo ang totoong problema. Maraming tao nagsasabi, gusto ko mag-invest pero maliit ang sweldo ko. Sa tingin ko, hindi yun ang pinaka-problema. Kasi may mga taong malaki ang sweldo, pero wala pa ring ipon. At may mga taong normal lang ang income, pero nakakabuo ng investment. Ano ang pinagkaiba? Income habits. Kapag lahat ng pumapasok na pera ay diretso ring lumalabas. Kahit doblehin pa ang sweldo mo, maulit lang ang cycle. Kaya bago tayo mag-isip ng investment, kailangan muna natin gumawa ng maliit na source ng extra income. Ito ang realization ko. Kapag ang investment mo ay kinukuha sa pambayad ng bills, mabilis kang matatakot. Kapag bumaba ang market, mapipilitan ka magbenta. Pero kapag ang ini-invest mo ay galing lang sa side hustle, mas kalmado ka, mas mahaba ang patience mo, at hindi ka pressured. Sample, may full-time job ka, tapos every weekend nagbebenta ka online. O kaya marunong ka mag-edit ng videos, graphic design, affiliate marketing, live selling, content creation, tutorials, freelancing. Hindi kailangan milyon agad. Kahit extra 3,000 hanggang 5,000 kada buwan, malaking bagay na yon. Ito ang madalas na minamalit ng ibang tao. 100 lang. Pero tandaan mo, hindi pera ang lumalaki, habit ang lumalaki. Maraming investor ang nagsimula sa maliit. Hindi sila yumaman dahil malaki agad ang kapital. Naging successful sila dahil consistent sila. Imagine, 100 bawat araw. May 3,000 kada buwan. Kung hindi mo ginagastos, may mapupuntahan yun. At kapag naging routine na, mas madali nang dagdagan habang lumalaki ang income mo. Kung ako magsisimula ngayon, hindi muna ako maghanap ng pinakamalaking investment. Maghanap muna ako ng side hustle. Bakit? Dahil ang side hustle, hindi lang nagbibigay ng pera. Nagbibigay din ng skills, confidence, experience, at backup plan. Ang weakness nito, hindi ito madali. Kailangan mo magsakripisyo ng oras. Baka pagkatapos ng trabaho, may 1 ka pa o 2 oras na pagtatrabaho. Nakakapagod. Pero temporary lang yon. Mas gugustuhin ko ang temporary sacrifice kaysa permanenteng walang ipon. Ngayon, paano kung ang lahat ng kinikita mo sa side hustle, hindi mo ginagastos, hindi mo pinatatravel, hindi mo pinambibili ng bagong gadget? Paano kung ginagawa mo ito na automatic sa ipon? At bawat buwan, may maliit kang bahagi na inilalagay sa pagdi-DCA. Para sa mga newbie, ang DCA o dollar cost averaging ay simpleng paraan ng pag-i-invest ng paunti-unti sa regular na schedule. Hindi kailangang hulaan kung kailan ang pinakamababa ang presyo. Hindi kailangan maging expert. Ang importante, consistent ka. Ito ang gusto kong mindset. Sweldo para sa pangangailangan. Side hustle para sa future. Real talk, hindi ka yayaman sa side hustle lang. At hindi ka rin yayaman dahil lang nag-invest ka. Pero kapag pinagsama mo ang mas mataas na income, mas magandang money habits, at consistent na pag-iipon, unti-unti mong binabago ang direksyon ng buhay mo. Hindi overnight, hindi next month. Pero baka pagdating ng 5 taon, ikaw na mismo ang magugulat. Kaya ang challenge ko sa'yo, ano ang isang skill na pwede mong pagkakitaan ngayong buwan? Comment mo dyan sa baba. At kung kumikita ka na sa side hustle, ano ang unang bagay na gusto mong paglaanan? Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin kung paano pumili ng tamang side hustle kahit wala kang puhunan at wala kang experience. Baka yun ang unang hakbang para makapagsimula ka. Maraming salamat sa panonood. Game on!